Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako mag-start na magsalita, meron lang po akong tanong. Klaro ho ba yung ating sounds? Kasi medyo particular po ako sa sounds po natin. Okay po ba sa likod? Nag-i-echo? Ayan. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Pwedeng pakiabot yung aking cellphone, Pastora, please. Yung aking cellphone. So, in behalf po ng leadership ng Lord of the Nations Ministry, ay kinocongratulate po natin ang leader po ng LOTN Bin Mali, Lingayen Bin Mali, na sa inyo pong third year anniversary, sa inyo pong lahat na nagtataguyod po ng gawain po ng Lord of the Nations dito, ay kinocongratulate ko po kayong lahat at salamat po sa Panginoon dahil sa pamamagitan po ninyo kahit papano po ay na itataguyod po natin ang paglilingkod po natin sa Panginoon at sa biyaya po ng Panginoon ay naipagpapatuloy po natin ito. Amen. Ngayon po ay ikatlong anibersaryo na po ninyo, kaya nagpapasalamat din po ako dahil sa pangatlong anniversary po ninyo, kasama po ninyo ako at ako po ang inyong magiging lingkod sa hapon pong ito. I also noticed ang ila pong mga kasama po natin dati sa DWXI, na assign po ako dito ng matagal. Nahawakan ko po ang Zambales, Tarlac at saka ang Pangasinan. And of course, ang ilan pong mga kasama po natin na dati-rati ngayon po ay nasa ibang gawain na rin po at nagpapatuloy sa Panginoon. Nandito po sila. Kaya natutuwa po ako na parang semi-reunion, Bishop. At kumbaga, binigyan po ulit tayo ng chance na magkita-kita. There's two parts ng atin pong anniversary sa hapon po na ito. Huwag ho kayong maiinip. Ang first part ay ito pong celebration ng third year anniversary. Ang pangalawa po ay ang ordination service. Ang ordination service po ay ginagawa sa panahon ng isang ino-ordain, ay binibigyan na po ng official na pagkilala ng liderato ng church. At nung una po, ang pamamaraan ng ordination service ay nagkakaroon po ng isang conference, ang church po natin noon. At ang ginagawa po ay doon po mismo sa conference, ginagawa po yung ordination service. So pagbalik ay pastor na. Ngayon, iba po ang process na ginawa po natin. Gusto ko po kasi na sa mismong congregation ng candidate for ordination, doon po mismo i-ordain yung pastor. Kaya ever since 2017, ganun na po yung ating ginagawa. Kapag ang isa pong pastor po ay officially na itinatalaga or inoordinahan, doon po siya mismo ino-ordain sa kanyang congregation. Kaya po mamaya ay matutunghayan po ninyo ang ordination service. Marami pong mga symbols, pero iisa lamang po ang kanyang kahulugan. Ito ay ang official na pagkilala ng liderato ng iglesia patungkol sa panawagan po ng isang tao. So ngayong hapon po, ang mensahe ng Panginoon ay binigyan po ako ni Pastor Bonnie ng assignment na ang title po ay The Significance of God's Calling, ang kahalagahan ng panawagan ng ating Panginoon. Ang salita pong panawagan ay marahil sa karamihan po ng tao ay napakasimpleng salita, napaka-common, napaka-pangkaraniwan po na salita para pong may lamok. Walang kahulugan or walang kahalagahan ng salitang panawagan ng Panginoon. Subalit, sa mga tao po na alam po nila na ang buhay po nila ay tinawag ng Panginoon, ito po ang isa sa pinaka masayang araw, ang pagkakaalam po nila
na sila ay tinawag ng Panginoon at nauunawaan po nila ang kahulugan ng panawagan ng Panginoon, sa araw na po na iyon, yun po yung isa sa pinakamahalagang bagay na narating po ng buhay nila or narating ng sarili nila, sapagkat bilang isang tao na tinawag ng Panginoon, marami pong bagay ang pwedeng alisin sa buhay ng isang tao maliban po sa panawagan ng ating Panginoon. You can remove, you can detach yourself from anything and even from anybody maliban po sa panawagan ng ating Panginoon. Kaya ngayong hapon, ang mensahe pong ito, ang layunin po natin ay upang ibahagi po sa inyo ang kahalagahan kung gaano kaimportante ang panawagan ng ating Panginoon. And there are 3 things na gusto po natin, na bago po natin basahin ang ating teksto, there are 3 things na atin pong pag-aaralan sa hapong ito. The first one ay atin pong titignan kung ano ang kahulugan ng panawagan ng Panginoon. Sapagkat kung titignan po ninyo ang ating tarpaulin, ang pinaka-main or ang pinaka-subject po dyan ay yun pong calling ng Panginoon or yung God's calling. Pero basic, sa pagpapasimula ng explanation po ng message na ito, is to answer the question, what is God's calling? Kasi importante na makita natin ito kasi salita ako ng salita ng God's calling dito ay hindi naman pala natin naiintindihan kung ano ang meaning ng God's calling. So magsisimula po ako doon. And then pangalawa ay yung evidence na talagang tinawag tayo ng Diyos. Kasi naniniwala po tayo na once na tumawag po ang Panginoon sa isang tao, meron po yang mga ebidensya na nagpapatunay na totoo ang panawagan ng Panginoon, totoo na ikaw ay noon pa man ay pinili na ng ating Panginoon. And then third, yan po yung significance of God's calling. Ano ang kahalagahan nito? So our text is taken from 2 Peter chapter 1 verse 10, at ang sabi niya, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Ganito po ang sabi niya sa New Living Translation. So dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God had called and chosen. Do this and you will never fall away. So let's begin. Ano ba ang meaning ng salitang panawagan ng ating Panginoon or the calling of God? Ang calling of God, as far as we know, ayon po sa isang definition, sabi niya, it refers to the invitation of God to everyone to have a loving relationship with Him and to partake in the work of the kingdom of God. So ang sabi niya, there's 2 parts dito sa kahulugan ng God's calling. Una, ito ay ang invitation ng Diyos na magkaroon po ng tinatawag na loving relationship ang tao sa Diyos. So pag sinabi po palang God's calling, ito ay ang pagtawag ng Panginoon sa tao na magkaroon po ng loving relationship siya sa kanyang Diyos na makapangyarihan. So ang initiator po nito ay hindi tao, kundi ang Diyos. Ang Lord mismo ang nagpapasimula, ang Lord din ang nag-i-initiate, at higit sa lahat, ang Lord din ang nagtatapos, nagkokompleto, so that everyone na tumugon, or should I say, everyone na tinawag ng Panginoon, ay marating po niya yung pinaka-ultimate end. Ang ultimate end ng calling of God is for you not just to have a relationship,
but most of all, to partake in the work of the kingdom of God. So nangangahulugan, ang pagkakaroon po ng relasyon, ang pagtawag ng Lord sa atin na magkaroon po ng relasyon ay una higit sa lahat, ito po ay pasimula pa lamang ng panawagan ng Panginoon. Sapagkat again, basic, ang tanong ay, bakit tayo tinatawag ng Panginoon? Imposible naman po na tatawagin niya tayo ng walang dahilan. Meron po iyan dahilan. Ang pasimula is for us to have a loving relationship with God. Ang ultimate goal ng God's calling ay yung tinawag na tumugon sa panawagan ng Panginoon ay ultimately maging partaker or maging kabahagi sa gawain ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya po pala, once na nagkaroon po tayo ng connection sa Panginoon, yun po ang pinakapasimula ng pagtawag ng Diyos sa buhay natin. Subalit, hindi magkakaroon po ng pasimula ang pagtawag ng Panginoon sa atin maliban na tumugon tayo sa panawagan. Kahit gaano kaganda ang ipapagawa po sa inyo ng Panginoon, unless natugunin po natin ang panawagan ng Panginoon, hindi rin natin mararanasan ang panawagan ng Panginoon, hindi rin natin mararanasan ang blessings ng panawagan ng ating Panginoon. So kung tayo po ay tatanungin mamaya at sasabihin, ano ang ipiniliwanag ni Pastor Alan na kahulugan ng panawagan ng Panginoon? Ito po ang inyong isasagot. Ang panawagan ng Panginoon ay invitation ng Diyos na una, magkaroon ng relationship. Pangalawa, pagkatapos po na nadugtong yung relationship, ay makibahagi ako sa trabaho sa kaharian ng Panginoon. Amen? In essence, ang panawagan ng Panginoon ay pagtawag po ng Diyos sa mga tao na kakailanganin niya na magiging kasangkapan sa pagtupad po niya or pagganap niya ng kaharian ng ating Panginoon. Maliwanag po ba? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. And secondly, dito po sa panawagan ng Panginoon, lagi po itong personal. Pag sinabi ko po itong personal, ang Lord po mismo ang tumatawag. May mga ginagamit ang Panginoon na mga kapamaraanan, but in the end, ang Diyos po mismo ang tumatawag sa atin in a very personal way. Meron pong isang bata na natutulog po sa templo noong unang panahon. Sa panahon po na ang tinig ng Diyos ay hindi po naririnig. At dumating po sa kanya ang panawagan ng propetang ito ay walang iba kundi si Samuel. Natutulog po siya sa puder po ng pangunguna ng saserdoteng si Eli, at isang gabi ay narinig po niya ang tinig ng Panginoon. Dahil hindi siya familiar sa tinig ng Panginoon, initsipera niya, binaliwala niya. Dumating na naman ang tinig ng Panginoon. Pangatlo, nagtanong na po siya. And then, ang sabi ng saserdoteng ito, sabi niya, pag narinig mo ulit, sabihin mo, ano ang ipagagawa mo sa akin? Ano ang ibig mong sabihin? Sa makatuwid, brothers and sisters in Christ, the calling of God is always personal, meaning the Lord Himself would actually speak to you, mangungusap siya, yun lang sa maraming mga kapamaraanan. Una ay kapag ang mabuting balita ng Panginoon ay ipinapahayag. Sa panahon ng mabuting balita ay ipinapahayag, kinakausap po tayo ng Diyos. Sa panahon po na nakakarinig po kayo ng mga street evangelisms or nakaka-receive po kayo ng mga pamphlets,
Nababasa ninyo, napapanood po ninyo sa media or sa TV ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Yan po ay personal na kapamaraanan ng Panginoon na tinatawag niya po ang lahat ng mga tao. And more importantly, it is not just personal, but most of all, it is purposeful. Ito po ay merong purpose. Ito po ay merong layunin. Sabi natin kanina, hindi siya tumatawag nang walang purpose. Nang walang purpose. Ang layunin po ng Panginoon sa buhay po natin ay nagpapasimula sa oras na tumugon po tayo. Gusto ko lang pong mag-share kaunti ng akin pong personal testimony. Nag-start po akong mag-serve sa Lord at the age of 18. Ang pamamaraan po ng Panginoon ng pagtawag sa akin ay sa pamamagitan po ng isang opening ng worship team doon po sa church na pinanggalingan ko po. Nangangailangan po sila ng isang lalaki, pero ang kanila pong criteria, kailangan yung lalaki na yon ay walang trabaho, pangalawa, binata, walang pananagutan. It so happened na yun pong coordinator nung gawain po na yun ay ninang ko. Ninang ko. Kaya in-invite niya po ako, sabi niya, Alan, pwede mo bang samahan si ate, kasi ang gitarista po namin noon ay babae, na polio victim, hindi ho siya makabitbit ng gitara. So sa madaling salita, kaya pala sila naghahanap ng lalaki, hindi para kumanta, kundi para magbitbit ng gitara. And from there, tumugon ako sa panawagan ng Panginoon. Subalit ang pasimula po ng pagtawag sa akin ng Panginoon ay nagkaroon po ng crusade sa harapan ng bahay namin. Hindi pa po ako believer noon. Ang nanay ko ang naunang nakakilala sa ating Panginoon. Doon po sa preaching ay para hubang ganito po ang nangyari. Ang sabi ng preacher, merong isang binata na gustong makalaya sa drugs kasi na-hook up po ako sa drugs. Na-hook up po ako sa drugs. Tapos doon po sa preaching, sabi niya, merong isang binata na nakakarinig sa akin ngayon na gusto niyang lumaya sa drugs. Dahil ang nanay ko ay nandoon sa gawain, ang nasa isip ko ganito, nako, minarites ako ng nanay ko. Sigurado sinabi ng nanay ko sa preacher na patamaan mo yung aking anak. Hindi ba minsan ganun po ang nangyayari sa atin? Na once na nakakarinig po tayo ng mensahe ng Diyos na tayo po ang tinatamaan, ang iniisip natin, merong nagsalita sa pastor. At pastor, ito ang sabihin mo, pero hindi po iyan ang katotohanan. Ang katotohanan po ay tinatawag tayo ng Panginoon. Kilala tayo ng Diyos at sa ano't anumang paraan, kailangan Kanyang tawagin at sa pagtawag po niya, once na tinugon po natin ang panawagan ng Panginoon, it is not just personal, but it is most of all purposeful. Ako po ay graduate ng Marine Engineering. Nung tawagin po ako ng Panginoon, hindi na po ako nakasumakay ng barko. Ang tawag po nila sa trabaho ko ay mechanical engineer. Mechanical engineer po ako, pero ang tawag po nila ay tik-tik kalawang. Yung nag-aayos ka ng makina ng barko. Sinlalaki ng bahay, yung aayusin mong makina, at ikaw daw ay magtitik-tik kalawang. So hindi po ko po nasubukan na magtrabaho bilang isang marine engineer. Dahil tinawag po ako ng Panginoon. So once na tinawag po pala tayo ng ating Panginoon, makakayanan po ninyo na iwanan yung mga bagay na dapat nating iwanan upang ma-fulfill po natin ang panawagan ng ating Panginoon. So let's go sa pangalawang major point po natin, which is the evidence of God's calling. Kung tayo ay tinawag ng Panginoon, ano ang ebidensya na tayo ay tinawag ng Panginoon? There are three things na gusto ko pong i-present as proof and evidences
na talagang tinawag tayo ng Panginoon. Number one is the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang ultimate proof na ang lahat ng tao ay tinatawag ng Panginoon. Ang sabi ng famous verse ng John 3:16 na, "For God so loved the world." And then, ina-underscore natin ang salitang, "Whosoever believes in Him." Meaning to say, ang calling ng Panginoon ay universal. Ang pagtawag ng Diyos, ang divine calling ng Panginoon, ang heavenly calling ng Panginoon, it is universal, iniaalay, ibinibigay ito sa lahat ng tao. Wala pong espesyal sa calling ng Panginoon. Ang ibig kong sabihin na walang espesyal ay walang tribo or walang bansa na monopolize po nila ang panawagan ng Panginoon. Hindi porke yung mga mapuputi lang ay tatawagin ng Panginoon. No, pati rin tayong mga maiitim ay tinatawag ng Panginoon. Sapagkat ang calling ng Panginoon is a universal call. At papaano natin nalalaman na ito ay universal call? Because Jesus died for everyone. Jesus died for everyone. Matanda, bata, may pinag-aralan sa wala, basta ikaw ay tao, ikaw ay tinatawag ng Diyos. Amen. Hindi namatay si Jesus para sa iilang tao lang. Amen. Namatay po siya sa lahat. Hindi lang sa maraming mga makasalanan. Namatay po siya sa lahat ng uri ng tao, gaano man kasama, graduate man ng contractor degree, graduate man siya ng engineering, ano man ang ginawa po niya, the proof of the universality of God's calling is no other than Jesus Himself. Amen. Hindi ba tayo natutuwa na si Jesus ay Hudyo, ang gospel of salvation ay bandang Europa, sa Middle East nagsimula sa Jerusalem hanggang umabot ng Europa, and then ultimately ay inabot po ang bansang Pilipinas sa pamamagitan po ni Magellan. Amen? What a mysterious event na kung saan ang salita ng Panginoon ay ipinadala dito sa bayang Pilipinas. At dahil sa salita ng Panginoon, natutunan po natin na makilala ang pangalan ng higit pa sa lahat ng pangalan. Yan ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So because of Jesus, so anything, any name, any form, any method na nakikita po natin ang ating Panginoong Hesukristo ay pruweba na lahat ng tao ay tinatawag ng Panginoon. Kaya kung gusto mo na makasiguro na ikaw ay tinawag ng Panginoon, the question is, kung ikaw ay believer, naniniwala ka ba or sinasampalatayanan mo na ba ang ating Panginoong Hesukristo? If you answered yes, that means your life has been called by God. Kung ngayon ay kaya mong sagutin na tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso, ang pagtanggap mo kay Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ay patunay na tinawag ka ng Panginoon. Amen. Second proof, the proof of the Holy Spirit. 2 times na binanggit po ni Pablo sa letter niya sa 1 Corinthians, nang sabi roon, you are now the temple of the Holy Spirit. So once na dumating sa iyo ang panahon na nakilala mo si Jesus Christ, you accepted Him as your Lord and your Savior, nagkakaroon ka ng peace with God, nagkakaroon ka ng relationship with the Lord, and then, dahil po kay Jesus Christ,
tayo po ngayon ay nagiging templo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ang tawag po nila diyan ay nung makakilala tayo sa Panginoon ay na born again po tayo, na reunite tayo sa ating relationship sa ating Panginoon. Ang salita pong born again ay hindi po isang salita na kagaya ng ipinapaliwanag ng maraming tao na nakaka-confuse. Napakasimple lamang po ang ibig sabihin ng salitang born again. Ang maipanganak kang muli, pangalawa, ang maipanganak ka mula sa langit. Dito po sa conversation sa John chapter 3 ni Nicodemus, ang pagkakaintindi niya sa salitang maipanganak ka muli, ang sabi niya kay Jesus, ibig niyo bang sabihin, Lord, kailangan akong bumalik sa aking nanay? Yun ang kanyang pagkakaintindi. Pero ang explanation po ng salitang born again is to be born the second time, to be born from above. And how do you know na ikaw ay na-born from above na? Nagkaroon ka na ng experience na ikaw ay isinilang na muli. First thing is this. Sinong may kalabaw sa inyo? Wala. Wala na. Yes, ano tawag dito? In advance. Advance na. Sinong may aso sa inyo? Ayan. Wala pa rin or nahiya lang kayo. Ako po may aso na German Shepherd. 7 months pa lang po siya pero ganito na po siya kalaki. And I've realized na kapag pala ikaw ay naisilang na aso, everything in you isang pagiging aso. Tama ho ba? Okay, simpleng explanation. Nakakita na kayo ng nakagat ng aso na may rabies. Ano ang nangyayari? Nagkakaroon po ng transformation. Hindi siya nagtatransform na aso physiologically or physically. Nagtatransform siya dahil may mga gestures or kilos na kaya ang ginagawa po ng hospital ay they tie him, tinatali po siya. And I have known someone sa barangay po ng tatay ko sa Ilocos na kinagat po ng merong rabies na aso. Siya po ay nagsisimulang kumakahol. So what does that mean? Yung rabies, yung virus po na yon, na-infect na po yung katawan po niya, kaya po siya, kahit tao ang kanyang physical, may mga kilos, may mga gawa, and then ultimately mamamatay siya, di ba? Meron po siyang gestures na parang nakaganon. It is true. You can search that. Ano ang connection yan sa pagiging born again or sa proof ng Holy Spirit na tayo ay tinawag ng Panginoon? Watch this. Once na tayo ay dinatnan ng banal na Espiritu dahil kay Jesucristo, hindi man physically natatransform ang ating katawan. Maitim pa rin ang siko ko. Hindi ako nag-transform, hindi ako pumuti, hindi ako umitim lalo. Pero internally, ay nagkakaroon po ng transformation. Eto, nung una, pag tayo po ay ini-invite sa gawain ng Panginoon, how do we respond? Paano tayo nagre-respond sa panawagan ng Panginoon noon? Sis, Brad, meron kaming Bible study mamayang gabi. Baka gusto mong mag-join. Ano ang sagot mo? Huwag na lang, kayo na lang, baka masunog ako. Pag merong magpipray sa bahay ninyo, nandoon ka sa sulok, ayaw mong mag-participate. Why? Wala kang gana eh. You're not inclined, hindi mo gusto na makijoin sa mga spiritual na gawain ng Panginoon. Pero, nung nakarinig ka ng mabuting balita ng Panginoon, and apparently, binuksan mo ang heart mo kay Jesus Christ, nakakilala ka kay Jesus Christ, from that moment on, nagkakaroon ka ng bent or nagkakaroon ka ng magandang panlasa sa gawain ng ating Panginoon. Pero, nung hindi mo pa nararanasan,
na makilala si Jesucristo, never mong ginusto ang umattend sa gawain ng Panginoon. Amen. Pero dahil kay Jesus Christ, yung mga bagay na ayaw mo noon, gusto mo na ngayon. Kaya eto na ang nangyayari noon. Biyernes pa lang, nakaplansya na yung damit mo. Tama ba? Linggo, katatapos pa lang ng gawain, ang iniisip mo, sabi mo, sana linggo ulit. Why is that? Samantalang noon, linggo, ayun, nakakuyakoy doon sa harapan ng TV. Pero iba yung linggo noon at yung linggo ngayon hinahanap mo na yung linggo. Inihintay mo na dumating yung linggo. Lunes pa lang, sabi ko nga mga kapatid, ang isip mo ay occupied na sana gawain ng Panginoon ulit. Because of that, yan po ay nagsisignify that there was something na nangyari internally na dati yung ayaw mo. Ito, pagbabasa ng Bible, ang mga Filipinos po ay mga religious ang mga Filipinos. Regardless kung ano po yung kanilang religion, mga religious po sila. Sa atin po na mga believers, regardless kung Catholic or non-Catholic, meron naman po tayo talagang Biblia. Kaya lang, nandoon sa istante. Di ba? Nandoon. Pero, nung nakakilala ka sa Panginoon, nagkaroon ka ng relationship sa Panginoon, unti-unti mong kinukuha, yun lang, pagkuha mo, ang gagawin mo ganito. Kasi hinihipan mo sa kapal ng alikabok. Yung dating Biblia na ang kapal ng alikabok, ngayon binubuklat mo na. How does that happen? Paano nangyayari yan? Because of Jesus Christ. At dahil sa banal na Espiritu, sumasayo ang banal na Espiritu, the Holy Spirit becomes also another evidence na ikaw nga ay tinawag ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Third, hindi tayo overnight, Pastor Bonnie, third proof or evidence ng panawagan ng Panginoon is the Holy Scriptures. Ang salita ng ating Panginoon. Jesus Christ, Holy Spirit, and the Holy Scriptures. Ang Scriptures or ang salita ng Panginoon, kung through Jesus Christ, through the Holy Spirit is a personal experience, ang salita ng Panginoon is a confirming experience. Pag sinabi pong confirming, pinapatotohanan niya na sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng salita ng Panginoon, as you read all the Scriptures, naiintindihan mo ngayon why Jesus came, naiintindihan mo ngayon bakit siya ipinako sa krus, naiintindihan mo ngayon kung bakit ganito ang damdamin mo towards sa gawain ng Panginoon. And what the Scriptures do is ina-affirm niya, kino-confirm niya, vina-validate niya na yes, tinawag ka nga ng ating Panginoon. Amen. And in this calling, okay, introduction po yon. Sa calling na ito, there are 3 stages ng calling na ito. Panoorin ninyo. Or kung kayo, nag-notes po kayo, leave it. The first stage, ang tawag ko po ay the salvation stage. It is the call unto salvation. It is the call unto salvation. So pag ikaw ay tinawag at tumugon ka sa Panginoon, then you have, ikaw ay tumugon sa panawagan tungo sa pagliligtas. Yung panawagan tungo sa pagliligtas ay pagliligtas sa ating mga kasalanan, pagliligtas higit sa lahat sa impyerno. Amen. Ngayon, pagdating po sa impyerno, pagtatanungin po ninyo ang tao, gusto mo bang pumunta ng impyerno? Lahat ang sagot ay hindi. Ayaw namin ng impyerno. Yun ang malimit na sinasabi. Ayaw naman nilang tumugon sa panawagan ng pagliligtas. That is the first stage.
lahat ng tao ay ino-offeran ng call unto salvation. The second stage is this. It is the call to serve. Once na ikaw ay na-save, tinatawag ka ng Panginoon na mag-serve. Amen. Pag sinabi pong mag-serve, ay mag-participate or magbigay ng extra oras para sa gawain ng ating Panginoon. Noong unang panahon, nung tayo po yung mga members pa lang, nagpapasimula pa lang sa gawain, ang ating participation sa gawain ay ganito. Araw ng linggo, attend, papalakpak, praise and worship, magbibigay, makikinig ng salita ng Panginoon, praise the Lord, go home. Wala tayong participations, tayo yung inaakay. Tayo yung dinadala sa upuan, kinekater nila tayo. But there will be a time na yung salvation na yan ay upgrade to service. Kaya po itong malimit kong sinasabi, Bishop Conrad, sa gawain ng Panginoon, walang forever na attender lang. Hindi iyan kalooban ng Diyos na habang buhay kang uma-attend lang, na wala kang participation. That is not the calling of God. Tinawag ka niya sa unang stage, kaya darating yung time na i-upgrade ka niya sa next stage, which is the call unto service. The call unto service is the second stage na ikaw ay tinatawag niya na makipag-partake sa gawain ng Panginoon. Dati-rati ikaw ang pinauupo, ngayon ikaw na ngayon ang magpapaupo. Amen. Dati-rati ikaw ang kinikater, ngayon ikaw naman ngayon ay kasama na sa pagkikater. Dati-rati sa Bible study, ikaw ang nakikinig lang. Ngayon ikaw na ang nagbabasa at nag-explain na ng salita ng ating Panginoon. When you discover your calling, especially your gift, yung gift na yan ang gagamitin natin sa call of service. Intertwined or magkambal ang call of service tsaka yung gift. Because kaya mo nga mafulfill yung call of service dahil sa gift, through the gift na ininvest sa atin ng Holy Spirit, doon mo ifulfill ang second stage, which is the call unto service. But the third stage ng calling ng Panginoon, first is salvation, second service, and the third one is the sending stage. The sending stage, pagkatapos mo na matagal ka ng volunteer, matagal ka ng tumutugtog, matagal ka ng nag-exhort, ng giving, matagal ka ng sumusuport sa gawain ng Panginoon, i-upgrade ka ng Panginoon into the third stage na ikaw naman na ngayon ang isa-send. Amen. Ikaw na ngayon ang isa-send. Nang ibig pong sabihin nito, brothers and sisters, once you are saved, this is given to everyone. Ibinibigay ang calling unto service or calling unto salvation. But the calling unto service, ibinibigay iyan sa lahat lang ng mga na-save. Hindi ka dinadala unto service not unless you are saved. But more importantly, mga kapatid, ang call to be sent, the sending stage, ay ibinibigay lamang sa mga tao na nagsaserve na sa gawain ng ating Panginoon. Dati po, nag-stay lamang po ako sa isang church. Pero dumating yung time na nag-participate ako. Dati-rati, taga-introduction lang ako ng gawain ng Panginoon. Nag-inspirational talks. Gawa dito, gawa doon. But then ultimately, yun pong disciple na nagtitrain po sa akin ay intentionally na hindi na po siya sumipot sa gawain. Kaya yung dating MC, nag-inspirational talk, siya na ngayon ang nagtutalk. Unknowingly to me, hindi po ako aware na yun na po yung third stage na pinagdalahan sa akin ng Panginoon, which is the sending service or the sending stage.
Kaya po, asahan po ninyo na once na na-save kayo at nagtatagal tayo sa gawain ng Panginoon, once na nag-participate ka na, mag-involve ka sa gawain ng Panginoon, you are na nasa second stage na po tayo. But then while we are on that second stage, darating din sa atin ang panawagan ng Panginoon, which is you will be sent for the Lord's glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya importanteng makita po natin. So yung stage 1, lahat yan ibinibigay ang panawagan. Lahat tinatawag. Stage 2, hindi na lahat ay tinatawag. Ang tinatawag na lang sa stage 2, yung mga na-save. Stage 3, most of all, ang tinatawag po dyan ay yung mga nagsimula na pong mag-serve. So makikita ninyo, yung direction ng calling ng Panginoon, ano ba yung ating definition, yung working definition po natin ng calling ng Panginoon? It refers to the invitation of God to everyone to have a loving relationship with Him and to partake in the work of the kingdom of God. That's the ultimate goal. Na tayo ay maging partakers ng paggawa ng gawain ng ating Panginoon. Kaya po, kung kayo po ay bago-bago pa lang na tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, now you know na nag-start na po kayo sa first stage. Ang last stage po niyan ay dumating po sa inyo na, oy, panahon naman na ikaw na ang humayo. Dati ikaw ang hinahayo. Pangalawa, ngayon nakikihayo ka. Pangatlo, ikaw na ngayon ang, Ikaw na ngayon ang hahayo. Yan po ang life ng tao na tinatawag ng ating Panginoon. Napakaganda, napakahalaga ang panawagan ng ating Panginoon. Now we go to our third major point, which is the significance of God's calling. Gaano kaimportante, Pastor Alan, ang panawagan ng ating Panginoon? Ang panawagan po ng Panginoon ay importante sapagkat ang panawagan ng Panginoon ay nagbibigay po ng direksyon ng buhay mo towards the purpose of your life. Ang calling ng Lord ay importante sapagkat ang calling ng Panginoon ang nagtuturo sa iyo patungo sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Maliwanag po ba? Nung ako po ay bata pa, bagay bata pa naman ako, ang pangarap ko po noon ay mag-artista. Alam po ng mga sinasabi ko po ito. Kaya ho ako naingganyang mag-artista. Hindi dahil meron kaming lahing artista, kundi dahil yun pong kapitbahay namin sa Pasay ay meron pong kamag-anak na nasa Amerika, nagpadala ho ng TV yung mabibigat. Bata pa po ako noon, ay dahil dingding lang ang pagitan, ang ginawa ko, bumutas po ako doon sa dingding ng butas, nakasyang-kasya lang yung aking maliit na mata. So every night, meron akong pinapanood. Nakikita kayong mga images ng tao sa doon po sa TV na yon, hanggang sa nagkaroon po ako ng design na gusto ko ring makita yung sarili ko sa TV. Pero as I begin to grow, na-realize na hindi pang TV yung aking mukha. Hindi pang artista. Nagbago ngayon ang plano ko. Ayaw ko nang makita yung sarili ko sa TV. I want to go around the world. Kaya kumuha ko ng marine engineering. Hindi ko naman natupad. Anyway, lahat ng bata ay meron po siyang pangarap. Lahat tayo ay merong kanya-kanyang dream. Siguro kung tatanungin ko ang isa't isa, meron pong 1, 2, 3 factors or items na pare-parehas tayo. Gusto kong yumaman. Gusto kong magkaroon ng malaking bahay. Gusto ko ng maayos na pamumuhay. Gusto ko ganito, gusto ko ganito, gusto ko ng ganon. There's nothing wrong
kung tayo man po ay may mga pangarap na personal sa ating buhay. Amen. Nagiging mali lang kapag sa pangarap na ito ay hindi natin isinasama ang Panginoon. Amen. Brothers and sisters in Christ, God's calling is a way in which the Lord points you to the purpose of your life. Ang panawagan ng Panginoon ay dinidirekta kanya sa layunin ng Diyos ng buhay mo. Plinano ko man na maging marine engineer, pero dahil ang panawagan ng Panginoon sa akin ay one day maglingkod ako sa Panginoon, mangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon. Nung tanggapin ko po yung panawagan na yon, the call unto salvation, hindi ko alam na idinidirekta na ako ng Panginoon sa tunay na layunin ng Diyos ng buhay ko. Isinishare ko rin po ito palagi. Ang parents po ay, sa mother side ko ay Tarlac, sa father side ko po ay Ilocos. Kapampangan, Halo, Kapampangan at saka Ilocano. Ilocos Norte. Nabuntis po, siyempre ng tatay ko, ang nanay ko. Na hindi pa po sila kasal. At the first stage, first trimester po ng nanay ko, ito po'y nalaman kong kwento, nung na-invite ko po ang mother ko sa Lawag, meron kaming kasama si Pastor Derek dito, kasama sila Pastora Jane, na meron po kaming CLSS doon, at habang ako po ay nagpipreach ng Baptism of the Spirit, kinausap ng nanay ko yung isa sa choir, at ang sabi niya, alam mo ba, na gusto naming ipa-abort si Alan noon. Actually, they attempted, kung hindi ako nagkakamali. Hindi alam ng nanay ko na yung bata na gusto niyang ipa-abort ay merong purpose ang Panginoon. Ako rin isinilang na hindi ko alam na merong purpose ang Panginoon. Tayong lahat na isilang dito sa mundo nang walang kaalam-alam na merong purpose ang Panginoon. But the calling of God, para po tayong itinuturo, itinutulak ng kamay ng Panginoon when we answer the call of God, because the call of God directs you to your life's purpose. Amen. Kaya, ganon kaimportante ang panawagan ng ating Panginoon. Second significance of God's calling. God's calling, first, directs, second, develops you to be the person God wanted you to become. Dahil ikaw ay may panawagan sa Panginoon, ang persona mo o ang pagiging tao mo, may plano ang Panginoon. The person that God wanted you to become is God's plan for you. God's plan for you. Ganito po yun. Dati-rati ako po ay drug addict. Palamura po ako. Palabok ang mura. Sagana ang lahat mura. Walang mahal sa akin noon. Sugarol ako. Isa sa tawag dito, kinahumilingan ko na gambling way noon ay yung saklaan. Yung saklaan sa Pasay, nangyayari lang kapag may patay. Kaya pag dating ng hapon, galing ng eskwela, naghahanap na ako ng mga merong lona. At babalikan ko yon ng hapon, kasi ng gabi, magsasakla ako. Nahook po ako doon. And then, tinawag ako ng Panginoon. Unti-unti nang dinedirect, tinutulak ako ng Lord sa kanyang purpose sa buhay ko, pero hindi magiging effective ang purpose ng life ko if I do not become the
person that He designed me to become. Isipin ninyo, pastor, nagsasakla pa rin. And hindi pwede yan. So ang calling ng Panginoon, pangalawa, bakit mahalaga ito? Sapagkat ang calling ng Panginoon ang nagde-develop sa iyo so that you could become the person that He wants you to become. Kilala po ninyo si Pedro? Anong oras na? Si Pedro, ang spokesperson po or leader ng early church na tinawag po ng ating Panginoon. Ngayon, over the years na pagbabasa ko po, ay may ilang-ilang mga, mas marami po yung negative traits ni Pedro kesa sa mga positive traits niya. Ang pinakakilalang trait ni Pedro, hindi positive kundi negative. Ano po yun, Pastor Alan? Siya po ay kilalang nagpuputol ng tenga. Kilala siya. Now, watch this. Mainit ang ulo niya lagi. Mainitin ang ulo niya. At siya lagi yung daldal ng daldal. You do not expect him na one day, magiging leader siya ng gawain ng Diyos. Pero dahil tinawag siya, and the second importance of this calling ay dinidevelop siya, kaya ang stages ng development po ni Peter, it's so amazing. Ang unang pangalan po niya, mga kapatid, ay Cephas. Tama ba? Simon. And then Peter. Cephas, Kephas, Simon to Peter. So these three names indicates the stages of God's development of the personality of Peter himself. From Cephas to Simon to Peter. Nang siya po ay mamatay, nung ipapako na po siya sa krus, ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat na mapakong kagaya ng aking Panginoon. Very bold siya, ang sabi niya, ipako ninyo akong pabaliktad. Ang nagsasalita na, hindi si Cephas, hindi si Simon, si Peter na. Alam niyo kung bakit? Kung si Simon, ang kaharap nila, nakipag-away si Simon. Kung si Cephas pa, ang kaharap ng mga sundalong ito, lahat yon putol ng tenga. Why? Why? Hindi siya yung klase ng tao na yun talaga yung panawagan ng Panginoon. God wanted to see Cephas and Simon to become Peter. There is a person in all of us na yun ang gustong ipalabas, makita ng Diyos sa buhay natin. Kung alang gamyaw ang plano ng Panginoon sa buhay ko, yung alang gamyaw na gusto niyang mangyari, yun ang gusto niyang ipamuhay ko. Amen. David was born a shepherd boy. Siya po ay taga-alaga lamang ng tupa. Kaya noon pong magkaroon ng anointing service, wala po si David, nandoon po siya sa kanyang mga tupahan. Amoy tupa. Pero wala pong pinili si Yahweh na ipapalit kay King Saul, kaya ang sabi niya kay Jesse ni Prophet Samuel, meron ka ba bang anak? Ang sabi niya, yes, prophet. Ang anak ko, yun lang, nag-aalaga ng tupa. Sabi niya, sige, ipatawag mo. Malayo pa po si David, the Lord spoke to the prophet Samuel. Ang sabi niya, he's the man. Ang tao, nakikita tayo sa mga potensyal na alam lamang nila. Pero iba ang nakikita ng Panginoon. Maaaring ikaw ay tricycle driver lang. Maaaring ikaw ay tagapagluto lang. At yan ang nakikitang potensyal sa iyo ng tao. Pero iba ang tingin ng Diyos sa buhay mo. Dumarating yan because when you answer the call of God, He begins to develop you. Hindi naman po agad nag-preach ako noon.
stages. It took me years. Kung ano man po yung narating ko ngayon, it took me many, many years. Meron po tayong inordain dyan po sa Marikina. Ang trabaho niya lang dati ay tricycle driver. Nakakilala siya sa Panginoon, na-expose siya sa gawain ng Panginoon, and then ultimately, siya po ay pastor na po natin ngayon. Because the plan of God is to develop you so that you would become the person He wants you to become. Amen. Kaya kapag medyo nalalaglag yung bunga natin paminsan-minsan, napapamura ka minsan, oops, hindi ito ang Alan Gamyao na gusto ng Panginoon. Yung gusto mong pumatay at manaksak, manakit, hindi ito ang Alan Gamyao na plano ng Panginoon. Kasi ang Alan Gamyao na plano ng Panginoon, the person that God plans you to become is to be like His Son. Kaya everyday ang tanong natin, sabi po ng quote sa ng isang French poet. Sabi niya, the most important furniture in the house for women is the mirror. Sabi niya, because every single moment, as kung meron silang chance, they would hold their mirrors and look at their faces. Sabi niya, tinitingnan nila lagi ang kanilang mukha. Going back sa Christ-like na plano ng Panginoon, the person that He wants us to become, the Christ-likeness na tinuturo po ng Biblia, am I like Christ? Sa bawat araw na ginawa ng Panginoon, at the end of the day, sa ating pananalangin, we ask ourselves, Lord, nag-display ba ako ng Christ-like character today? O Lord, nahulog yung bunga ko kanina. The calling of God directs. Second, that the calling of God develops. Last, and the most important of all, the calling of God gives meaning to your life. Nagiging makabuluhan ang buhay ng isang tao kapag tinugon po natin ang panawagan ng Panginoon. The question na sinasaliksik na questions or tanong ng maraming tao ngayon is the meaning of life. What's the meaning of life? Ano ba ang kahulugan ng buhay, Pastor Alan? Ang kahulugan ba ng buhay ay paramihan ng alahas, paramihan ng pera, pagandahan ba, pataasan ng bahay, paramihan ng mga bagay na ganito? No. The meaning of life is not material things. The meaning of life is knowing your purpose. Knowing your purpose. Sabi po ng isang quote, there are two great days in the life of man. The day he was born and the day he finds out why. There are two great days in the life of man. The day he was born and the day he finds out why you were born. Ang tao, hinahanap natin, nagdi-discover tayo ng maraming mga bagay. Ang tao ngayon nakakapunta na sa Mars, nagpupunta na po siya sa buwan, or nakakarating na sa napaka-lalayong lugar. They wanted to discover everything. The greatest discovery in life is when you discover why you were born. And when you discover why you were born, that's meaning. Yan ang kahulugan ng buhay natin. That's the meaning of life. Ikaw na nagta-tricycle driver, nagluluto lang or gumagawa nito, a carpintero or teacher or engineer, lahat po yan, hindi sinasabi nating masama yan. Ang sinasabi ko lang is this, if you do not know the purpose of your life, ano ang saysay ng mga natapos natin sa kolehiyo? Ano ang saysay ng mga nagawa natin dito sa lupa? Maliban lang
na malaman mo kung ano ang dahilan bakit ka nandito sa lupa. Isa po sa nagbibigay ng inspirasyon sa akin, ang pagiging pastor ay hindi ho madali. Ito po'y lagi kong sinasabi, ang pinakamadaling trabaho ng pastor, mag-preach. Pero mas challenging po ang pagpapastor dahil pinapastulan mo yung maraming tao. Kung pinapastulan ninyo ay 1,000 tao, naku, 1,000 ugali yan. May mabait, may mas mabait, may sobrang bait, may wala ng bait. Paano mo pakikitunguhan yan? Amen? Isa sa challenges ng pagpapastor is to be counselor ng mga members. Pastor, ang asawa ko, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Namatay ba? Hindi ho namatay. Sumakabilang bahay lang. Iyak sa nang iyak. Iko-comfort mo, bibigyan mo ng panalangin, maipagpipray mo pala. Ayos ka na. Ayos na po, pastor. Sige, matulog ka na. Siya nakakatulog na, ikaw hindi pa. Kasi in-unload niya yung problema niya sa'yo. Ikaw na ngayon ang may problema. Naku, nasan kaya yung lalaking yan? Nasan ba ang husband nito? Yun ang tumatakbo sa isip mo. Amen? Napakarami pong challenges ng pagpapastor. Pero sa mga pastor, na alam nilang tinawag sila ng Panginoon, nakakayanan ang pressure, nakakayanan ng mga stress, ng mga sitwasyon sa buhay, dahil ang nagpapalakas sa kanya ay ang panawagan ng Panginoon. So I want you to know na kayo ay tinawag ng Panginoon. At kayo ay tinatawag ng Lord. Ina-upgrade niya kayo to serve, to partake. Makipag-participate naman po kayo sa gawain ng Panginoon. And when you do that regularly, there will be a time na isesend kayo ng Panginoon. There's a story in the scripture. Mag-aalas 4 na. There's a story in the scriptures na merong isang tao na lumapit po kay Jesus at nagtatanong patungkol sa tax. Sabi niya, is it okay na magbayad ng tax sa gobyerno? Ang ganda sana kung ang sinagot ni Jesus, hindi okay. Okay lang na wag kayong magbayad. Ang ganda sana noon. Alam niyo kung bakit? Kasi bawat bayaran, every year na merong tax season na tinatawag nila sa Amerika, pwede mong i-argue, the Lord said, I do not have to pay my taxes. But anyway, ganito ang kwento. Nararapat ba na magbigay ako ng buwis, magbayad ng buwis kay Cesar? Ang sabi ng Panginoon, hindi niya sinagot yung tanong. Instead, ang ginawa niya, tinanong niya yung audience at ang sabi ay, do you have a coin? Do you have a coin? So apparently, meron pong nag-abot ng coin kay Jesus, and then the Lord said ganito, whose image is in the coin? Sinong imahen ang nasa coin? Ang sabi nila, si Cesar. Ang sagot ngayon ni Lord, pabalik, therefore, give to Caesar what is Caesar's, but give to God what is God's. Tapos ang kwento. Kung i-analyze yung kwento, yung sagot ni Jesus na, therefore, give unto Caesar what is Caesar's, but give unto God what is God's, dapat merong follow-up na question yun. Ang follow-up na question dapat doon, what is God's? Kasi yun yung last statement, what is God's? Now watch this. Ang pinag-uusapan nila kaninong imahe ang nasa coin. Ang coin po noon, even now, yun pong may kasama po tayong taga-Inglaterra dito, worker natin ng LOT and London.
Sa lahat po ng sakop ng United Kingdom, ang pera po nila kung sino yung current na leader or hari or queen, yun pong imahe ng queen or nung hari ang nandoon sa papel or nandoon po sa coin. Tama ba, Sister Angie? Sa mga nasa may kakilalang anak sa Canada, it's the same thing. So ibig pong sabihin nun, dahil si Caesar, ang emperor, nung time na yon, sabi niya, ibigay mo ang para kay Caesar, para kay Caesar. Kaya kay Caesar ibibigay yung buwis, yung tax, kasi siya yung nasa imahe ng coin. Nasusundan po ninyo ako? Ngayon, kung nag-follow up question sana yung nagtanong, what is God's? Ang isasagot ng Panginoon, whose image is in you? Kaninong imahen ang nasa inyo? At kung ang isasagot ng tao na yon, imahen ng Panginoon, I was created in the image and the likeness of God, then the Lord would say, you are God's. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Kaya napansin po ninyo, hindi naman tayo ang naghahabol sa Diyos eh. Ang Diyos ang naghabol sa atin. Antindi ninyo, antindi natin. Ano ang ihahabol sa mali? Ano ang meron tayo, bakit tayo hinahabol ng Diyos? Ikaw ba'y kahabol-habol? Is there something in you na worth it? Nahahabulin ka ng Panginoon? Marami pong mga galing Hong Kong dito. At isa po sa nagiging pangkaraniwan po nilang karanasan ay pagdating po nila ng Hong Kong, doon nila nakikilala ang Lord. What a blessings! Na parang ganito, sa Pilipinas, hinahabol sila ng Panginoon. Attend ka ng Bible study, prayer dito, Sunday service, simba tayo, worship service. Ayaw ko. Nagpunta ng abroad, thinking na hindi na siya hahabulin. Little did this person know na bago siya pumunta roon, doon pala itinakda ng Panginoon na magkakaroon po ng meeting ang Panginoon tsaka ang siya. The question is, ano ang meron sa iyo? Bakit ka hinahabol ng Panginoon? Ano ang meron sa akin? Walang kaibig-ibig sa akin para ako habulin ng Panginoon other than the image of God in us. Other than the image and the likeness of God. Kaya tingnan po ninyo, never and non-stop ang paghahabol ng Lord sa bawat isa sa atin. Ayaw mo ngayong araw, paggising mo, bubulagain ka ng Panginoon. Pangatlong araw, ayaw mo pa rin. Umabot na ng 10 taon. And yet, ang pag-ibig ng Panginoon, kailanman ay hindi napagod sa paghahanap po sa atin. Why? Because you, every single one of us, me, belongs to God. We belong to God. We belong to God. And because we belong to God, brothers and sisters in Christ, ang panawagan niya sa ating lahat, you need to be saved. After your salvation, you need to serve. Ini-encourage ko po kayo na mag-serve. Wala pong habang buhay na miyembro sa gawain ng Panginoon or taga-attend lamang. No, there's no such thing. Amen. Can you imagine this? Ilang taon na ang church ninyo? 100 years na po yung church namin. Ilang taon ka nang saved? 99, Pastor. Sa 99 years mong saved, ilang taon ka nang nagsaserve? Wala pa. Think of this, 99 years na umuupo lang sa gawain ng Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, Pastor. Amen, Pastor. Walang participation. Hindi kalooban ng Panginoon na pagkatapos mong masave ay manatili kang walang
participation sa church. Kalooban ng Diyos na mag-participate ka. And then, pag nagpa-participate ka na, i-anticipate po ninyo that there will be a time, ikaw naman ang susuguin ng Panginoon. Amen. The significance of God's calling. Let us all stand.